Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, first time ko magsulat, Chin. Pero mga friends ko ay naging letter senders mo na rin. Ako na lang ang hindi pa. Kaya dapat mabilong din ako sa kanila. Hehe. And by the way, just call me Lady Jambi. Isang babaeng may pangarap na maging sikat sa social media. May beauty naman ako, sexy body. Yun ang sabi nila. Kaya naman ginamit ko to para ma-monetize ang aking social account. Kaya naman, bawat araw, wala akong tigil sa pag-post. Pero nung una, wholesome na mga contents pa. Video dito, video doon. Yung bang halos mas marami pang akong oras para mag-post kesa gumawa ng mga gawaing bahay. Halos nakalubog lang ako sa kama, kundi sa sofa para mag-post ng mag-post. At akala ko, okay na yun. Pero ang totoo, Chin, nade-depressed ako. Kasi nung umpisa, ilang buwan na, wala namang nagla-like. Wala namang nagko-comment sa mga post ko. Wala ding nag-share. Parang invisible ako. Kaya nag-try din ako ng iba. Sumali na daw ako sa mga collab sa TikTok, nag-dance, nag-sing, nag-lip-sync. Tinry ko din ang lahat para ma-notice ako. Pero wala pa rin. May nagko-comment pero bashers. May nagko-comment pero sinasabing trying hard daw ako. Parang ayaw nila akong pansinin. Ang sakit lang, parang tinatanggihan ako ng mga tao sa online. Mas masakit lang isipin na kahit sarili mong mga kaibigan, sarili mong pamilya, hindi man lang makapag-like sa post mo. Ako nga, pag dumadaan sa newsfeed ko, lahat ng mga post nila, basta kilala ko, basta natuwa ako, like lang ako ng like. Wala naman akong pinipili. Pero bakit sila? Parang ayaw nilang i-like yung post ko. Hanggang sa nagsimula akong magduda sa sarili ko. Baka hindi pa sapat ang ganda ko. O baka sadyang hindi lang ako interesting. Baka hindi rin ako worthy ng attention nila. Yung mga thoughts na yun, parang mga bulong ng demonyo sa tenga ko. Lagi kong kasama. Laging bumubulong. Parang sinasabi bang, Be, hindi ka nila gusto. Kasi loser ka, invisible ka. Until one day, Chi, napagod na ako. Napagod na akong mag-pretend na okay lang, na happy ako. Nawala ng pag-asa para maging sikat ako sa social media. Hindi naman sa kulang na kulang ako ng atensyon. Gusto ko lang talagang kumita din ng pera. Gusto ko lang maraming followers. Ewan ko ba kung bakit yan yung dreams ko. Parang naging ambisyon ko na sa buhay ang maging sikat sa social media. At dahil hindi umubra, habang nagpo-post ako, nagsimula na din akong mag-bash ng mga accounts ng iba. Nag-spread ng mga rumors, nag-imbento ng mga stories kahit fake news tungkol sa mga taong kilala ko. Half totoo, half joke, half fake. Tinatry ko lang na mabawasan din ang mga followers nila para mas ma-feel ko na may value din ako. In fairness, dumami followers ko, pero parang hindi pa rin ako masaya. Ang totoo, Chin, mas lalong lumakas ang insecurity ko. Naging mas mapanakit
mas masama. Hanggang sa napansin ko na lang na wala na talaga akong totoong mga kaibigan. Yung mga followers dahil gustong mang-bash. Parang hindi ko na rin kilala sarili ko. Nagsimula akong mag-take ng mga pills, Chin. Nag-overthink. Nag-self-harm. Oo, Chin. Halos tapusin ko na buhay ko. Tama kayo. Na-obsessed ako, na-depressed ako. Kasalanan ba yun yung pangarap ko sa buhay? Pero sa gitna ng kadiliman, may liwanag ding sumisilip. May isa akong naging kaibigan. Hindi ko siya nakilala sa social media, kundi sa totoong buhay. Nakita ko din ang kalagayan ko sa kanya. Pero siya ang nagsabi sa akin, nag-remind sa akin na hindi ako nag-iisa. Na may mga tao din namang nagkikare sa akin. Kahit hindi sa social media. Hindi man sila nagla-like, hindi man daw sila ginugusto ako sa social media, pero gusto naman ako in person. Parang nabuhayan din ako ng loob. Pero naging toxic pa ako nun, Chin. Naging masama talaga. Nagkikreate ako ng issue about sa mga tao sa paligid ko. Pinag-iinitan ko sila online. Tinatago ko sa Rudami account. Nalaman ko din, sabi ng kaibigan ko, kung insecure ako sa kanila, siguro mas insecure din yung ibang mga kaibigan ko kaya hindi nila kayang mag-like din sa mga post ko. Hindi nga pala lahat ng mga post mo, kahit gaano man kaganda at kabuti, kung may mga naiinggit at nai-insecure, hinding-hindi sila magla-like sa'yo. Naisip ko din pala, oo nga naman. Naisip ko mas maganda naman ako kahit papano sa kanila. Yung mga nambabash sa akin, siguro inggit lang dahil kaya kong gumawa ng ganun at hindi nila kaya yon. Siguro nakikita nilang masyado akong arogante sa mga post ko. Pero hindi naman. Gusto ko lang naman maging happy. Gusto ko lang na mag-share ng mga achievements ko, ng talent ko. Bakit yung iba, kahit nagbibiro-biruan lang, kumikita na? Pero nag-refocus na ako sa sarili ko, Chin. Nag-self-love, nag-self-care, nag-self-acceptance. Hindi na ako nagpapapressure sa mga social media na yan. Hindi na rin ako magiging obsessed na maging sikat sa social account ko. Pero post pa rin ako ng post. Bahala na walang mga likers, walang followers. Basta happy ako sa sarili ko, sa ginagawa ko. At yun ang mahalaga. Sabi ng kaibigan ko, itry ko daw mag-post ng mga content na mas relatable sa mga friends ko, sa mga relatives ko. O kaya mag-ask daw sa kanila kung anong gusto nila makita sa mga post ko. Minsan kasi hindi natin alam kung ano gusto ng iba. Kaya sometimes daw kailangan nating magtanong. Pero kakailanganin ko pa palang gawin yun para to please them. Pero anyway, sa mga taong nag-feel or naka-feel ng ganito rin, huwag kayong mag-alala. Invisible man tayo ngayon, bukas makalawa. Sisikat din tayo. Hanggang dito na lamang, Ching. Pasensya na kung magulo ang sulat ko. Hanggang sa susunod na sulat, siguro 2026 na. At maraming salamat kung mabasa nyo man ang sulat ko. Sana may napulot kayo sa aking kwento. Until here, lubos na gumagalang, inyong kamaks, Lady Jambi. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay
mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.